Isang napakaliit na isla sa Pilipinas sa dulo ng Luzon. Pero wag niyong iismulin sapagkat itong islang ito ang nagsisilbing frontline sa battle for supremacy sa pagitan ng China at United States. 4 na taon na ang nakakalipas na ang napakaganda at munting islang ito ay muntik ng mapa sa kamay ng China. Pasalamat na lang tayo mga kaalyado at hindi ito natuloy. At ngayon nga sa panahong kasalukuyan, masuring tinitingnan at pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibleng pagpapagamit ng isla sa mga Amerikano para sa mas epektibong deterrence sa aggressiveness ng China. Oops, teka lang. Bitinin ko muna kayo mga kaalyado. Goal ko na mas lumawak pa ang community natin dito sa YouTube. Kaya naman nakikiusap ako sa inyo na paki-like and subscribe nitong ating YouTube channel. Maraming salamat. Ang malabughaw na kulay ng tubig sa isla at ang mahabang baybayin nito na malakristal ay tila isang paraiso. Ngunit hindi ito isang holiday destination na maituturing para sa mga nakatira rito. Ang mga residente dito sa remote community ng isla na umaabot lamang ng halos 2,000 na populasyon ay matatagpuan sa dulo ng Luzon, kung saan pagsasaka at pangingisda ang araw-araw na kabuhayan ng mga tao. Gayunpaman, ang mga bagay-bagay ay tila unti-unting nagbabago sa mga residente ng Fuga Island. Yes po, Fuga Island ang pag-uusapan natin na naitampo ko na din sa isang content ko a few months ago. Kung gusto nyong mapanood ito mga kaalyado, hanapin nyo lamang sa playlist ko. Ang title nito ay Isang Isla sa Luzon, Balak Sakupin ng China. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Sa panahong kasalukuyan nga mga kaalyado, ay unti-unting nagbabago ang sitwasyon sa Fuga Island dahil patuloy na dumadami ang mga Marines at Coast Guard ng karatig bansa ang tila nagsusubaybay sa palibot ng Fuga at posibleng isang araw ay magtayo na rin ng istasyon malapit sa isla at sa lalong madaling panahon, posibleng sumali na din sa eksena ang tropang militar ng Amerika. At para mas maintindihan nyo ng lubusan, ang Fuga Island ay 400 kilometers lamang mula sa Taiwan at nakatirik ang islang ito sa katubigan na kumukonekta naman sa South China Sea patungong Pacific Ocean at ito ang area kung saan critical ang depensa ng Pilipinas. Habang patuloy na mas tumataas ang tensyon sa rehiyon, ay mas lalo ring nagiging in demand ang lokasyon ng Fuga Island. Ang isla ay parte ng Cagayan na isa sa mga probinsya na tinitingnan bilang isang potential site para paglagakan ng US military troops sa ilalim ng kasunduang tinatawag na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Kung sakali nga na mangyari ito, at yun nga ang hinahangad ko ngayon, mas lalong lalakas ang depensa natin laban sa China. Lalong makokorner ang China pag nagkataon. Isipin nyo mga kalyado, dalawang bansa ang maililigtas ng Amerika sa posibleng pag-atake at pananakop o pangangamkam ng teritoryo ng China. Sa kalagitnaan ng tumataas na tensyon na pagkasunduan ng Marcos administration at ng US military ang pagdagdag ng EDCA sites na maaaring ma-access ng United States mula sa 5 hanggang 9 na EDCA sites. Nagkaroon nga ng mahabang discussion ukol sa pagpili ng lokasyon sa dagdag na EDCA sites, bagamat ayon sa ating mga local military analyst that Fuga Island offers the most strategic value. Hindi gaya ng ibang isla, ang Fuga ay may topografiya na kayang mag-accommodate ng airport at seaport na talaga namang kapaki-pakinabang sa isang war deterrence. Ayon sa pahayag ng namumuno sa Isla Fuga, gusto nila na merong Marines at Coast Guard na namamalagi sa kanilang lugar para nga mas maprotektahan ang interes ng isla. Aniya, kung kami-kami lang dito, hindi namin makukover ang buong isla. Pahayag yan ng village leader ng Fuga Island na si Melchor Visario. Siya ang nangangasiwa sa 6 na komunidad na nakakalat
sa isla. Ayon kay Mang Melchor, marami silang ine-entertain na bisita sa fuga dahil nga palaki ng palaki ang atensyon na nakukuha ng Fuga Island. Dagdag pa niya, wala siyang naririnig na balita na bibisita ang Amerikano sa kanilang lugar. At ayon pa nga mismo sa kanya, welcome na welcome ang Amerika sa Fuga Island. At habang nasa sentro naman ng debate ang tsansa na sasakupin ng Chinese military ang Taiwan, namumuo din ang takot ng mga residente sa Fuga Island na posibleng isang araw ay i-occupy din ng China ang kanilang munting isla dahil nga sa natatangi nitong strategic location for war games and deterrence. Pahayag ni Marlon Erice, 46 anyos na lokal ng Fuga, parte kami ng Pilipinas. Saan kami tatakbo? Mamamatay kami rito pag lumaban kami ng kami-kami lang. Mas ligtas kami rito kung may mga security forces na magbabantay sa amin. At ang isa nga sa tinutukoy niya rito ay ang presensya ng US military forces. China at hindi ang Amerika ang unang nakakita sa potensyal ng Fuga Island. Katunayan nga mga kaalyado, tinalakay ko na sa previous video ko na noong 2019 nga ay nagkaroon ng kasunduan ang isang Chinese company na Fengxi Enterprises Corporation sa private company na may hawak ng titulo ng isla na Fuga Island Holdings Incorporated. Napagtatayuan ng Chinese company na ito ng smart city ang Fuga Island na may kabuuang budget na 2 billion US dollar. Gayunpaman, thankful pa rin tayo mga kaalyado dahil hindi natuloy ang proyektong ito dahil natunugan ang planong ito ng Philippine Navy at hinarang nila ang plano ng Chinese company sapagkat maaari itong makaapekto sa national security ng ating bansa. Kaya't napagkasunduan na lang ng CEZA o Cagayan Economic Zone Authority at ng Philippine Navy ang isang Memorandum of Agreement na mag-i-establish na lang ng naval base ang Pilipinas sa Fuga Island. At ngayon nga mga kaalyado na 4 na taon na ang nakakalipas at patuloy pa rin ang pang-aabuso ng China sa Pilipinas, ay ito na siguro ang panahon para i-welcome ang presensya ng mga Amerikano sa Fuga Island. At ito na rin siguro ang panahon para ipagamit sa US military forces ang Fuga Island bilang isang temporary military base. Walang duda na mayroong taglay na strategic value ang Fuga Island sa dalawang superpower country at maging sa Pilipinas dahil ang islang ito ay adjacent sa dalawang passage ng karagatan, ang Luzon Strait at Bashi Channel, na nagbibigay ng access sa South China Sea at karagatang Pasipiko. Kung mabibigyan ng pagkakataon na magkasundo at magdesisyon ang ating pamahalaan na magtayo ng isa pang EDCA site sa ating bansa, sana ay ibigay na ng ating pamahalaan ang pagkakataon sa US na magtayo ng temporary base sa Fuga Island. Sapagkat sa pamamagitan nito, magkakaroon na tayo ng mas malakas na depensa laban sa China. Mas mamomonitor natin ang mga vessel na tumatawid sa Luzon Strait at Bashi Channel dahil wala namang ibang passage na daraanan ng China bukod sa dalawang nabanggit unless gagamit sila ng submarine, pero wala pa rin itong Panama dahil hindi naman pwedeng hindi rin mag-deploy ang Amerika ng kanila ring mga submarine. It's a game of war mga kaalyado. Ibig sabihin, kung mas malawak ang access mo sa point of entry ng mga sasakyang pandigma, mas malakas ang tsansa ng panalo. Kaya wish natin na magkaroon na ng EDCA site sa Fuga Island. It's a win-win situation for Philippines and United States. So agree ba kayo dito mga kaalyado? Kung oo man o hindi ang sagot ninyo ay okay lang yan. Magbigay pa rin kayo ng opinion sa comment section. So hanggang dito na lang muna mga kaalyado ang kwentuhan at impormasyon na ibabahagi ko sa inyo. Sana ay marami kayong natutunan sa video na ito. At bago ko tuluyang tapusin itong kwentuhan natin mga kaalyado, magsha-shoutout muna ako. Big shoutout to you Sir Jeffrey Hombre, kay Ma'am Rosalie Malayno, kay Palakang Kokak, kay Sir Walter Marcaida, kay Madam Lailani, kay Madam Alice Ugawa, kay Sir Virgilio Villanueva, and especially kay Madam EJ Nicole na laging nag-a-update sa akin ng mga latest topic na pwedeng i-content.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Keep safe and God bless.